Kasiyahan ang naramdaman ng ating mga kababayan matapos mabigyan ng mga bagong tahanan sa ilalim ng housing project sa Bataan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng ika-82 taong araw ng kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng mga pabahay mula sa NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa Bataan. Ayon sa punong ehekutibo, kaakibat ng pagsasakatuparan na mabigyan ang lahat ng informal settler families o ISF, lalo na yung mga nakatira sa danger zones ng maayos na tirahan. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Si Tatay Edwin, na tumanda nang nakatira sa tabing ilog, naluluha tuwing naaalala niya ang dati nilang bahay na lumulubog tuwing malakas ang ulan. Kaya naman laking pasalamat niya nang mabiyayaan ng bagong tahanang mas maayos at higit sa lahat ay ligtas. Bata pa ako, sir. Elementary pa ako. Ay, nilulubog kami, sir. Oo. Nababahay yung bahay namin doon. Malaking bagay sa amin yun na kami nagkaroon ng pabahay ng gobyerno, ligtas sa baha, magandang tirahan. Maganda pong programa ng ating mahal na presidente. Lagpas 200 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang tumanggap ng Certificates of Award. Sila ang naninirahan sa danger areas sa Talisay River. Ayon sa alkalde ng Balanga City, malaking tulong ito sa kanya nasasakupan, lalo't ito ang unang housing project na naitayo sa kanilang lugar. Karamihan naman po ay may long history na po dito po lalo na po sa Talisay River na marami pong nakatira sa danger areas. Kaya napakakailangan po talaga ng mga proyekto na ito para po sila po ay mailikas na para po tuwing tag-ulan, tuwing habagat, hindi na po laging nag-emergency rescue po para sa kanila. Bukod sa pabahay, may itinayo rin sa NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ang mga pampublikong pasilidad tulad ng 4 na palapag na paaralan, multi-purpose building, covered basketball court, community center building at iba pa upang matiyak na hindi na kailangan lumayo ng mga benepisyaryo sa mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng health center, daycare center, barangay learning hub, maging mga satellite office ng lokal na pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Department of Human Settlement and Urban Development na puspusan ang kanilang pagsisikap upang makamit ang 6 na milyong pabahay at zero ISF sa taong 2028. Basta itong 1 million na ito, nakalatag lagi. Ibig sabihin, nakaplano na, meron ng beneficiaries, may LGU na, at may mga kontraktor na pinag-uusapan dyan. Susunod na taon, lalatag ulit kami another million para yung kasunod na yon ay tuloy-tuloy na. So every million, after 3 years, every year may delivered na. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng lalawigan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.